In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat. Sa ibang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at sinabi, anong tao ito? Kahit sa hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis, sa mabuting balita sa Mateo, sa gitna ng unos, natutulog si Jesus, tila tahimik sa harap ng panganib. Ngunit nang siya'y ginising, pinatahimik niya ang dagat at hangin. Ito'y paanyaya sa atin. Manalig tayo kahit sa gitna ng unos ng ating buhay, sa sakit, sa kahirapan, at krisis. Ang takot ng mga alagad ay refleksyon ng ating kahinaan. Ngunit ang kapangyarihan ni Jesus ay paalala na siya ang may kapangyarihan sa lahat. Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay resulta ng kasalanan lubhang lumaganap. Ngunit si Lot at ang kanyang pamilya ay iniligtas bunga ng awa ng Diyos at katapatan ni Abraham. Sa kabila ng kasamaan, laging may natitirang pagkakataon para sa pagsisisi at kaligtasan. Halimbawa sa ngayong panahon, ang pagtaas ng karamdaman at sakuna, pangkalahatang sakit, heat waves, bagyo, digmaan. Ang tugon natin ay masigasig na panalangin, charity work, at pagbabalik loob sa Diyos. Ang pagkalat ng fake news at dibisyon sa lipunan. Sa social media, sa pamilya, sa simbahan. Ang tugon natin ay pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, pagiging saksi ng kapayapaan. Ang paglamig sa pananampalataya. Marami ang di na nagsisimba, walang kumpisal, at napapariwara sa ibang sikta. Ang tugon natin dito ay maging aktibong saksi sa pamilya, sumama sa gawain ng simbahan, maging extraordinary ministers of Holy Communion, lector,
o catechist. Paano tayo magsisisi at magbago bilang simbahan? Ang pagkilala sa kasalanan. Aminin nating nagkulang tayo sa pag-akay sa kabataan at kapwa. Ang pagpapalalim ng pananampalataya. Sumali sa mga Bible study, formation, at sakramento, lalo na ang kumpisal. Ang paglilingkod, maging mas aktibo sa parokya kahit simpleng pagtulong sa misa o sa kapwa. Ang pagpapanalangin para sa mga may sakit at namatay bilang kaisa ng buong simbahan. Idalangin natin ang mga nasa karamdaman at mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Mapagkalingang Diyos, aming Ama, sa ngalan ni Jesus na iyong anak at sa pamamagitan ng panalangin ni Maria na aming ina, ipinapanalangin namin ang kagalingan ng aming mahal na obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, at si Raymond Lawrence at Jonah. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay at pagkalooban ng kalakasan ng katawan, isip at espiritu. Panginoon, kami rin ay humihingi ng awa para sa buong sangkatauhan, sa aming buong pamilya, at sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon. Paggalingin mo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Ina ng awa, ipanalangin mo kami sa iyong pamamagitan. Inaangat namin ang mga kaluluwang pumanaw, ang Santo Papa Francisco, si Manuel Sr., at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Makamtanawa nila ang walang hanggang liwanag. Amen. Ang ating referensya ay nagbula sa Catechism of the Catholic Church. Faith in God, the Father Almighty, can be put to the test by the experience of evil and suffering. Ang pananalig sa purgatorio at ang kapangyarihan ng panalangin para sa mga yumao. Sa Mateo, Jesus calming the storm. Sa Genesis, pagwasak sa Sodoma at Gomora, kaligtasan ni Lot. Sa pangalawang kronika, kung ang aking bayan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako at tatalikuran ang kanilang masamang gawain. Diringgin ko sila mula sa langit at pagagalingin ang kanilang bayan. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos
sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!